So, panoorin natin at tignan po natin kung saan aabot ang ating kapasidad para intindihin at unawain itong putang inang senador na to. At dito na naman ay muli na naman pong nagpakitang gilas at nagbida-bida at nagmagaling ang the one-sided senator na si Robin Padilla. Dito ho kasi sinabi niya ho rito na expose ka ba? Sabi niya doon sa witness, expose ka ba sa banta ng terorismo? Yan, ang galing, ang galing, ang galing. Sige, pakinggan natin to. Mukhang interesting tong banat ni Robin Padilla. Meron lang po ako mga tanong. Ikaw, anong gusto mo? Kumanta ka na lang dyan. Wonderful Tonight. 'Di ba? Sa mga bate, shout out, pasensya na po kayo Kasi hindi ako nag-shoutout para wala magtampo. Kasi diniretso ko kaagad, wala nang intro. Ganun na agad. Tuloy tayo. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Ano to? Job interview? Saan po kayo pinanganak? Saan po kayo pinanganak? Sagot. Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Pupunta mo. Hindi, di ba? Alam mo, yung mga ganyan tanong, kung kailangan naman talaga mga kaiksena sa mismong mismong kaso na para malaman kung saan ka nakatira, so be it. Pero kung ako senador, hindi ko na yung tatanungin eh. Bakit? Kasi syempre seguridad din nitong testigo, 'di ba? Kung mga kapitbahay niya o mga kalugar niya taga ron, ng mga DDS, 'di ba kawawa naman 'to, mamaya na tampulan na ng mga pambubuli o kung ano pa man. Hindi nag-iisip to si Robin Padilla, syunga-syunga talaga tong hayop na 'to eh. Anong connection nung Anong connection tinitiran? Naknantucha pati yung depende na lang kung halimbawa ang kaso mo tawag dito, involved talaga yung address ng bahay mo o yung lugar mo. Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Hindi pwede naman. Sa tingin mo ba Robin Padilla, sa posisyon niya bilang witness at bilang COA auditor, kagaya mo lang ng tinapos yan? O nag-grade 1 lang? Hindi nakapagtapos? 'Di ba? Diyos ko naman, wala kakwenta-kwenta yung tanong niya eh. Central Luzon State University po, nung accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Pati ba naman yung pag-ikot-ikot sa bansa, tinanong pa. Direk, wag mong ano yung si Robin kasi iko-connecta niya nga yung Mindanao. Iko-connecta niya nga yung lugar niya. 'Di ba? Kaso ang layo mga kaiksena sa trabaho nung testigo para sa tanong ni Robin Padilla kasi, inanto talaga Nakaikot na daw ba sa Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yun, di ba? Doon ang tumbok niya. Siyempre, yung pinagmamalaki nila, Duterte, Mindanao, Duterte, BARM daw. Sige. Kitang-kita mo na, hindi yan one-sided Hindi yan one-sided. Huwag niyong inaano yung putang inang yan. Yes po, Your Honor. O saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Puro lugar kung saan kay Robin papabor, sa Duterte papabor. Sige. Hindi yan one-sided. May M. Cervera forever dito. Si Arnold Lopez to. Tuloy natin. Hindi po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po.
Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Nakaikot na siya mga bundok. Hindi. Hindi. Ang trabaho niya, COA auditor. Sabihin na natin, magkaroon na ng team building o magkaroon siya ng gala sa sarili niya, yan, pwede siya makapagliwaliw, ikot-ikot ng Pilipinas, ganyan. Pero sa COA auditor, gusto mo mag-ikot ng bundok? Gusto mo punta ng barm? Halimbawa, kung ano lang kung job-related na para, halimbawa, may seminar sa barm, may seminar sa Maguindanao, okay yun. Pero, kung wala namang connection, 'di ba? Ba't mo gustong parang dapat pumunta ka dito, dapat dito ka nakapunta ka na, umiikot ka ng bundok. Putang inan to si Robin Padilla. Ano ba to? Oh, ang filibustera, maraming salamat po thank you. Maulang gabi din. Tuloy ko Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes, Gusto pa yata maging hiker ni si Ramon Gardose. Ayop talaga. Ano ba naman, Binoy? Please, please, please release me. Let me go. Job interview. Cebu Pacific. Ay, nako talaga. yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad Tatakbo yarn. Tatakbong kandidato yarn, si Kuya. Kung nag-ikot-ikot siya, tatakbo yarn. Di ba? Putang na talaga si Robin. Iikot ng bundok para alamin kung anong pangangailangan. Ang trabaho niya, COA auditor. Maniniwala pa ako kung halimbawa foundation sila ng abot ko, ag-abutan tayo foundation. Yung mga ganon na pupunta para magbigay ng tulong. Yun, oo. Naalamin nila yung mga pangailangan. 'Di ba? Halimbawa, nag-ikot siya as ay tourist, nagpunta ng Cebu, nagpunta ng Maguindanao, kunyari. 'Di ba? Yung kadalasan mga kababayan natin ganyan, oo, nakikita nila yung lugar. Pero para sabihin mong, nakita nyo ba yung pangailangan ng ganito? Ha? Parang, as individual, kailangan kong alamin ang pangailangan nila rito. Di ba pagka nagpupunta ka sa ibang lugar at gusto mong bakasyon kunyari, o kung anong pamandahilan, team building, sa trabaho, ganyan, ano gagawin mo ron? Pupunta mo yung mga tao, pangailangan nyo, gano'n, alamin mo yung pangailangan. Kaya ka nagpunta ron. Putang ina talaga, kabubuhan talaga to ni Robin, Dapat dito, di ba? Yan, sa biyahe ni Koy. Lap trip talaga itong hayop na si Robin, ng gamot. Katulad po ng pagkain. Doktor siya, may mission. Mga misyonaryo siya, Robin. That sinabi nung COA editor, sir, hindi po ako Kapuso Mo Foundation. Magagalit na naman si Mariel niyan. Sabihin na naman, inaaway na naman yung asawa niya. Hindi mga asawa mo, bobo. Sabihin na naman ni Robin, inaatake siya at inaano siya. Dahil ganito, may propaganda. Hoy, ordinaryong Pilipino ko na nakikita at kung papaano ang galawan mong hinayupa ka. Di ba? Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa? Pati yung pagiging tungkol sa terorista. Exposed po ba kayo sa terrorism? Wow. Sundalo yarn. Ano ba, Robin? Sasabihin na naman yan, wala nagturo sa kanya. Sure ka? Bahala ka sa buhay mo, Saan natin?
Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Kung ako yung tinanong niyan, pakialam ko. Ha? Pakialam ko sa mga ganyan-ganyan. Sa balita, mapapanood, mapapakinggan, pero para sagutin kita ng ganyan, ano pakialam ko dyan? Maayos buhay ko eh. Di ba? May tiwala ako sa sandatahang lakas natin. Hindi para, ano ba? Hindi mo nakatira sa Mindanao eh. Dito ako sa Maynila eh. Ang ina talagang buhay na katangahan talaga ni Robin Padilla rito. Wagas eh, no? Oh. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Hindi kasi pumasok yung expose ba kayo sa terorista, mga ganyan. Kaya ang sinabi naman niya ngayon, alam niyo po ba yung ISIS, ganyan. Expose po ba kayo, biglang pinasok yung expose po kayo sa balita? Actually, tingin ko hindi naman expose sa balita at patungkol sa mga terorista to si Sir eh. Ito, totoo lang. Kung titingnan ko, sa trabaho nitong mamang to, ni COA Auditor, hindi na niya para pagtuunan pa yung issue ng terorismo, issue ng ISIS o pangangailangan do sa Maguindanao, sa BARM, hindi na kailangan niya pang sabihin na natin dapat maging makabayan ka, kunyari Pero real talk, hindi niya na obligasyon para pa sagutin at alamin at ipaliwanag kay Binoy na alam ko pangangailangan. What for? Boom! Ina talaga hayop na yan That sinabi na lang ni Robin, ikaw, expose ka ba sa akin? Saan po? Sa kabubuhan. Ay, opo. Diba? Oh. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Pati ba naman? COA auditor siya, hindi siya AFP Robin, hindi rin siya news anchor, hindi rin siya politiko na involved o sekretary ng DND, putang inan to si Robin Padilla. Grabe naman, pati ba naman talaga yon? Papaisip mo pa, masakit na nga yung ulo, ilang araw na siyang umuupo dyan. Pati ba naman yung pati si terorismo, gusto niya obligahin mo pa rin? Halan dyan talaga, bobongani. Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi naman nakalagay doon kung ano yung... mo. Sinabi naman dyan sa pagdinig, di ba? Halimbawa, confidential funds. Sinabi, bumili ng intelligence. Hindi naman nakalagay doon na nakalagay sa intelligence na ito ay patungkol sa terorismo, ganun. Nag-audit. Ano ba, Ruby naman? Nasaan ba yung tubo? Inat talaga, Tanungin mo kaya si Sarah, kung inattach nila lahat doon, bumili ng intelligence para labanan ng ISIS, ang terorista, ang komunista, ganyan. At ang komunistang mga tong grupo ay Alpha Pi Chupacabra. At ang miyembro ay sina Mark, John, Ruel, mga ganyan. Na pwedeng di ba? Kaso wala sinabi lang bumili ng intelligence. Audit niya ngayon, intelligence 1 million. Anong pakinalaman nito? Walan niya talaga Tapos pag nabas ka na namang hayop ka, magwawala ka na naman. Sabihin mo na naman, nako, migil ka talaga Muwi ka na nga sa inyo. Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon.
Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun. Kita nyo? Kita nyo yung galawan din ni Amy? Para silang mga dutae senators. Yan ang kanilang style. Gusto nila ngayong sumakay, sumagot, sa gusto nilang marinig, napapabor sa kanila. Conclusion. Saan ang galing yung conclusion? Ina mo. May mga dokumento eh. May mga dokumento na ipinag-aralan, inintindi, di ba? Kinuwenta, binusisi, para masabi yung ganitong interpretasyon, hindi konklusyon. Ngayon, ipipilit niya ngayon, konklusyon ba to? Oo, hindi. Kasi gusto niyang makuha ni Robin na sumagot itong witness na konklusyon. Oo, hindi. Sumagot ka, wala na akong oras. O, di ba? Final? Hindi po kasi we required So, hindi them. po final, Based boss. on the Final? O, hindi pa final. Diyos ko naman, hindi talaga nila naiintindihan. Konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kasi tingnan mo, hindi pa final, bakit? Meron pang dapat ipaliwanag si testigo at yung opisina ni Sarah, 'di ba? Kasi may mga hinihingi pang dokumento, may hinihingi pang mga kailangang katibayan sa sinasabing ganito, ganyan. Kaya ganon. Tapos si Robin gusto niya, hindi pa final ba yan? Hindi pa final? Oh, hindi pa final. So, ang dating sa mga DD shit, hindi pa pala final yan eh. Safe si Sarah. Sabi ko sa inyo eh. Pinag-aano nyo lang eh. Tinutulungan nyo lang eh. Sana 2020 eh. Nasaan ba yung tubo? Hindi porket sinabing hindi pa final dyan, lusot na yung putang ni Sara Duterte. Tandaan nyo, ang dami pang lalabas at ang dami pang malalaman at sasabihin ng mga dokumento at testigo. Meron pa ha, yung banibagong babae, yun na mismo, mas aangat na yun. Oh. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Tingnan nyo as a COA auditor, auditor nga, sa tingin nyo, dapat ba na siya ay magbigay ng opinion patungkol dyan? Siya ay dapat sumagot patungkol dyan? Kasi ang trabaho niya, auditor eh. 'Di ba? So kung ako tatanungin, kung ako hindi yung prosecutor or lawyer, i-object ko yun. Kaya lang hindi pwede dahil senator judge yan eh. 'Di ba? Kasi hindi na ako pwede sumagot dyan. Hindi ako pwede sumagot dyan kasi hindi naman po ako ang respondent dyan. Hindi naman po ako involved dyan. Testigo lang naman ako at ako'y nagkwenta, nagbusisi ng mga ganito, ganyan. Pagdating po sa tinatanong yung opinion personal, akin na lang yun. Di ba? Oh. Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Yun, di ba? So, nasopla ka ngayon, di ba? Oh. Hindi kasi pwede. Gusto nilang palabasin talaga na manggaling mismo sa isang representante ng COA o sino pa man na makuha nila yung mga sagot na papabor sa kanila. Oh. Ang definisyon niya ng confidential. Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential? Ikaw, anong pagkakaintindi mo bilang senador? Oh. Classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Wala, nasopla ka, tanga. Di nasopla. Tuloy natin wait lang. Meron na sisipat dito eh. Sige, tuloy natin. Thank you, Senator Salamat Judge po. Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. Tayo na yung kanina. Puputuloy natin dyan. Baka dito meron eh. Using the Honorable Padilla. Wait lang wala. Yun na yung kanina. So, mga kababayan, mga kapatid ko, Masa na yan? Yan. May basa nga tayo. Wala talaga magandang sinasabi ang kumag na yan. Napakalayo sa pinag-uusapan.
Kaya magtanda na ang mga mahilig na mahilig ng artista. Sinisira nila ang kredibilidad ng COA. Alam mo, hindi eh. Okay lang na magtanong sila pero mas nag-e-enjoy ako nakikita na nagmumukha silang mga gago, nagmumukha silang mga engot. Oh. DND, NBI, AFP at policeman lang pwede mag-imbestiga kung valid ang informant. Sabi ni Janet. Oh. Ano dito? Sabi nito. Ito nagmura na to. Oh. Sabi ni Elena Garcia, buti hindi ko binote ang hype na yan. Boy Sile, tang na mo, barin mo na yung robe. Bias na Duterte, Senadog, judges, sabi niya. Sabi na ito, napakatanga talaga. Sabi naman ni Elizabeth, I used to like Robin when he was an actor but not as politician. Totoo naman kasi. Feeling ko napakatalino ko kapag si Robin na nagsasalita. Boses daw ng masa si Robin sa Senado. Tae na, di naman tayo bobo kagaya niya. Diba? So, tawag dito, mga kababayan ko, grabe. Sobra-sobra ang nangyayari pong tawag dito, pagiging bias dito sa impeachment. Alam nyo, hindi ako personally yung impeachment na yan, hindi ko inaasahan ko na pala yan kung sakali na hindi mahatulang guilty si Sara. Hindi ko na inahabol o inaasahan. Ang inaasahan ko lang talaga dyan, malabas lahat ng baho, lahat ng katarantaduhan, lahat ng mga tawag dito, dapat malaman ng buong Pilipino, ng lahat ng kababayan natin sa buong mundo. Siyempre, kasama na yung mga bobondi shit dyan, kahit ayaw nilang alamin at nagbubulag-bulagan. Kasi saan ho naman tayo makakakita, mga kababayan ko, ng isang kagaya ni Sara Duterte, na talaga pong pinakita ang kanyang katangahan, kababuyan, kabobohan, 'di ba? Dito sa usapin ng pagdating sa pamumuno. Siya na nga yung walang ginagawa, siya na nga yung naglalakwatsa lang, siya na nga yung walang silbi at walang kaalaman, siya pa yung magaling manira at siya pa yung nagnakaw. Siya pa yung ng scam, sabi ni Attorney Kapunan. Hindi ho ba? Tapos boboto nyo, Presidente, 2028. Hindi nga makapagbigay ng speech ng dire-diretso ng sarili niya eh. Tagalog nga, hirap eh. Paano pa pag pinag-English mo na matagal? Saan pupulutin? Pero wag na tayo pumunta doon. Dito ho, mga kababayan ko, malinaw na sabit si Sara talaga rito. Kahit hindi na muna natin isama ulit yung pagbabanta. Kasi doon, check na yun si Sara sa pagbabanta sa presidente. May assassin man o wala, nagbanta ka. A threat is a threat. Then ipasok mo, vice president ka, ikaw pa mismo ang naggawa o nagsalita ng ganung bagay. Pangalawa, ito po, ang papaano niya pinaikot lahat ng kaperahan ng taong bayan, ang pondo, ang mga tao sa paligid niya. Kaya naman sitting pretty lang ang putang ina si Sara Duterte, di ba? Pansin nyo, nung siya ang DepEd Secretary at syempre bilang Vice President, saan nyo nakita yan na nagtrabaho talaga ng malala? Di ba? Mismo mga tauhan niya nga at siya mismo nagsabi. Inaasa niya lang sa expertise ng kanyang mga tao. Meaning, hindi talaga siya ang tawag dito, umaga, walang kakayahan. Kaya nga ang ginawa, nanuhol na lang eh. 'Di ba? Nagbigay na lang ng sobre, pirmahan mo na 'yan, ganito, ganyan, para magkapera na. Gusto mo magkapera tayo, pirmahan mo 'yan. Anong na-achieve niya pagdating sa DepEd? Anong nagawa niya sa DepEd? Wala. Puro multo. 'Di ba? Anong nagawa niya? Anong natapos niya? Wala. 'Di
'Di ba? GMA Kapuso Foundation umakyat sa bundok. 'Di ba mga kababayan ko? So, bago tayo magtapos, sana ho kayong mga kababayan natin na nakikinig ngayon, hindi man po ako ganong kasikat o hindi pala ako sikat, sorry. Pero sana po magtulungan po tayo na ipakalat lahat po ng mga alam nyo, lalo-lalo kayo, alam nyo at sa tingin nyo bilang isang normal na tao at maayos mag-isip na ipakalat at pakita sa lahat ng mga kababayan natin kung anong mali ang merong ginagawa itong mga Duterte, lalo-lalo na si Sara Duterte. Halimbawa, tulad nitong video na to, 'di ba? Pwede nyo siyang i-share ng i-share. Kahit sabihin nyo pang share lang ng share, ang pagod man kayo dyan, ang habol natin dito, yung mga kababayan nating madaling mauto. Kasi Tagalog naman tong usapan natin, hindi naman tayo nag-i-English kahit pa paano mauga yung kanilang mga utak at hindi mabulag. Kasi meron ako napanood na naman na isang kalye survey kay Biay ni Koy. Napanood ko. In-interview. Para sa'yo, ate. Guilty ba siya o hindi? Hindi daw. Not guilty. Dito kasi sinabi na ganito dapat hindi, not guilty yan. Ito po yung sabi, hindi yung totoo, not guilty yan. Boboto mo si Sara? Oo, boboto ko yan. 2028, presidente yan. Boboto, manalo yan. Ba't mo siya boboto? Kasi, yung tatay niya, December 2. yung tatay niya, sigurado pag nagpresidente yan. Boom! Ha? Tatay niya? So, boboto mo talaga dahil sa tatay niya? Oo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Tapos may in-interview pa si Koy na kahit anong pilit talaga niya na pagpapakita ng mga faxes na ito talaga, sila andilim, sila ganito, o kaya, basta marami siyang pinakita. Sarado utak. Kawawa tayo mga kababayan ko. Kawawa talaga kung ang mga kagaya ng mga ganong klase mag-isip. Hindi pala mag-isip. Kung ganong klase ang mga desisyon na lang, wala nang isip, basta desisyon na lang Babagsak talaga tayo pag ganon. Ano nga asahan mo? Eto, huwag kayong magagalit May mga kapitbahay ako, DDS. Pag nagkikwentuhan talaga kami, minsan nasakyan ko na lang. Kasi pagka nagbibigay ako ng goods na ginawa ng gobyerno at ano yung totoo, gagalit. Siyempre, Direk, iba tayo mo ipaliwanag? Ikaw nga si Direk Freddy Valera. Boom! Sa tingin nyo ba, pag nagpakilala akong Direk Freddy Valera, hindi ako makikipag-away dyan, makikipagsuntukan dyan? Sigurado magkakaroon ako ng maraming kaaway dito. Bakit? Kaya hindi ko nga pinapaalam sa lugar namin na ako na nagbablog ako, na pro-government ako, ganyan. Kasi yung ibang mga kababayan natin, sobrang bulok. Bulok na yung utak, hindi na nag-iisip. Nakakaawa talaga mga kababayan ko. Kaya tayo na lang na nandiyan, na nakikinig, na maayos ang pag-iisip, nakakaintindi ng tama at mali. Kahit na sa ganong paraan sinasabi ko, hindi lang sa akin, sa ibang mga vloggers din nakakilala nyo, wag nyo lang i-share yung mga sobrang clickbait, yung may mga putang na mga nagki-clickbait lang, wag nyo i-share yun. Ang i-share nyo, kung ano yung nasa video, kung ano yung nasa title, thumbnail mo, share mo. Pero pag wala naman dun, pang clickbait lang, wag nyo i-share yun kasi nakakasira yan Diba? Nakuha nyo? So, ganun mga kababayan ko, kahit papano, magpakalat lang tayo ng mga ginagawang kamalian ng mga ulupong na to, nang ma-realize nila na talagang maling-mali. Diba? So, pansamantala mga kababayan ko, subukan ko mamaya kung kaya ko pa mag-live kasi maulan dito sa lugar namin, medyo maputik na. At may sakit pa si Beng Beng kaya busy. No?
So, alam ko, live naman na yata ang ibang mga kapatid natin. Ewan ko lang, bukas sa Bengador, abang kayo ha. Baka magmulto ulit si Mima. So, bukas mga kaiks, bukas. So, abang-abang na lang kayo kung makapag-live ako mamaya. Di pa kami kumakain. Anong oras na ba? 8:35 na pala. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan po sana mag-like bago kayo umalis. At syempre, panoorin nyo po yung mga ina-upload nating mga videos kahit papano. Malaking tulong po yan mga kababayan ko ha. Real talk, okay? Ingat po kayo palagi at syempre maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisang kabugera at ex-senadora. Ang direktor ng bayan, ako lang yan. Walang iba, the original. Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again in the next one. Bye. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera official. Pero na, like, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya